Okay, napaisip ka na ba kung gaano talaga kalaki ang mundo? That if you look at the map and pick a random place, ay merong iba't ibang nangyayari at sitwasyon kada lugar. And on our case, nandito kami sa oras na to, in the middle of the jungle ng isang isla na pagmamay-ari ng 3 bansa. At ikikwento ko ang lahat ng storya kung paano ba kami nakapunta dyan. Because for the past 7 days ng aming paglalakbay, habang hinahanap ang mga nomadic tribe, ay inabutan kami ng isang madilim na kagubatan. At dito natin sisimulan ang ating storya. Mula sa Labang House ay lumakad kami ng 7 oras sa rutang ito. Umaasa na sa aming paglalakbay ay matagpuan namin ang mga natitira pang tribo ng Borneo. Ngunit isa lang ang aming natagpuan. At ito ang kanilang mga bakas. Ang dati nilang ginawang tahanan. Nagkaroon kami ng pag-asa na baka malapit na namin silang makita. Pero dahil dumidilim na rin ang gabi, ay mas pinabuti na naming unahin ang aming kaligtasan na matunton ang isang village na binabaybay namin sa daang ito. Okay, so lakad lang kami ng lakad, sobrang dilim. Hindi ko na alam kung alam pa ba ni Uncle kung saan kami papunta. I budget our time like 6 hours. The slowest. Sabi ni Uncle ay maaaring 6 hours daw ay nasa village na kami. Pero 7 oras na kaming naglalakad, parang wala pa kaming nakikita ang kahit anong bakas ng village dito. At sobrang pagod na ang aming team. Pero merong isa sa amin ang sa tingin kong mas maaaring pagod kaysa sa lahat. Lingid sa inyong kaalaman, kanina pa merong bitbit si M na mahigit sa 39 kilos na bag. Nasa loob nito ang pinaka-importanteng mga bagay na kailangan namin. And before you became mad at me by asking why I didn't bring that, it's because M insisted to bring it by herself because this is not the first time na maka-experience siya ng gantong hirap. And she saw us how we struggled to climb the mountain and makalipas ang 5 oras. My arms aren't exactly the most successful wanting to be. I don't know what I'm saying. Are you sure? Yes, this has yes, to go over your drone. Di ko alam kung paano kinaya to ni M, pero grabe ang bigat ng bag na to. Parang bitbit mo talaga yung buong mundo. Pero as of this moment, ang iniisip ko na lang ay konti na lang at makakarating din kami sa aming destinasyon. At maya-maya, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakakita kami ng ilaw na nanggagaling na pala sa kauna-unahang bahay sa village na ito. I'm good. May ilaw dun oh. There's a light! I can see hope! At sa wakas, opisyal na naming natunton ang Palungan Village. Makalipas ang 8 oras, sa lakbaying hindi namin inaasahang kakayanin namin, nakarating pa din kami ng ligtas at walang sino man sa team ang napahamak. Ngunit ang pinakamalungkot sa parting to ay hindi pa rin tayo wagi na mahanap ang mga natitirang mga tribo. At sa tingin ko, sa natitira na lang na oras na meron tayo dito, kailangan na ata nating tanggapin na bigo tayo sa ating misyon. Masakit man tanggapin na sa lahat ng ating ginawa para makapunta dito at sugal na ating tinahak ay hindi pa rin tayo nagtagumpay. Pero kasabay ng pagsara ng ating original na misyon ay magbubukas ulit tayo ng panibagong misyon. Oo, hindi natin nakita ang mga tribo na nananatili pa rin sa kagubatan. Pero paano kung tayo ang gumawa ng kanilang nakasanayan? At ito ay ang subukang mag-survive sa kagubatan ng Borneo. Ito ang ating magiging panibagong misyon. At maituturing lang natin itong tagumpay pag opisyal nating nakita ang panibagong pagsikat ng araw
kinabukasan sa gubat na to. Panibagong umaga dito sa Palungan at akala namin ay dediretso na agad kami sa pagsusurvive, pero inaya kami ni Uncle para dalin sa isang historical na lugar sa kasaysayan ng tribo ng Kilabit. And then open sesame. Dito na tayo, tol. Ito ang Batu Ritong, isang megalith na hindi lang simpleng bato, kundi may dalang kwento ng buong kasaysayan ng Kilabit tribe dito sa baryo. Sa unang tingin ay para lang siyang malaking tipak ng bato na pinagsama-sama. Pero ito pala ay isang libingan ng isa sa pinakakilalang pinuno ng kanilang tribo, si Ritong. Pero ang gumugulo sa isip ko nang makita ko to ay kung paano kaya nila to itinayo. One theory was during those days they have supernatural power, assistance from some those days spirit because dead. And they believe in whatever they can use or can assist them in their life. That's the whole culture. Nothing is verified. Nothing is verified. Ayon daw sa mga pagsusuri, 10 to 20 tons ang bigat ng bato na to. At gusto nyo malaman kung gaano kabigat yon? Ang garbage truck ay 15 to 20 tons. So paano yun? Binuhat lang ba? Kung binuhat, ng ilang tao? Kaya habang iniisip ko to, ay sumagi sa aking isipan na parehas kaya to ng mga sikat na bato na matatagpuan sa England? Ang Stonehenge. Ito ay isa sa pinakamisteryosong monumento sa buong mundo. History says that this was built 5,000 years ago. Nakita nyo na din siguro to sa mga pictures. Pero ang nakakagulat sa history na to ay ang mga batong ginamit daw dito ay galing pa sa Wales na 150 miles ang layo. At ang 150 miles ay katumbas ang biyahe from Manila to Baguio. Like, what the heck? Kung iisipin mo, ay there must be really something na meron sila ng mga panahong yun na wala tayo sa panahon ngayon. Ay! At ngayon, huwag na natin patagalin to. It's time na mag-survive sa kagubatan. What is that? Whoa! What was that? Nakiwana mo yun, Kel? There was a bird that flew past that had like magical feathers coming out its bum that was like a string. Nangangas, no? You got it? I think so. Oh my god. Diyan ba daan? Nandito na kami ngayon sa gubat na napili ni Uncle para gawin ang aming challenge. Nakita namin dito ang ilog at ang espasyo kung saan kami pwedeng gumalaw. Pero hindi pa man nag-uumpisa. Guys, umuulan pero maaraw. We'll chop off this bamboo and cut that into like 12 feet. Basically, ang kailangan namin gawin ay maghanap ng mga bamboo. From separate pieces ay kailangan namin tong mapagsama-sama. Tapos na tayo ngayon sa pagkolekta ng bamboo at ngayon kailangan na nating itali ito at tuturuan kami ni Uncle na magtali gamit lamang ang mga sanga. Pero bago namin ito umpisahan ay nag-umpisa na rin ang pag-ulan. Dagdag na hirap KM at Pan dahil ang goal nila ay makagawa ng bonfire. Okay guys, so ito na yung nangyayari. Ito yung mga hinakakot namin. Basically yun yung river. Yan, babagsak namin yan dyan. Sa pagulan ay napapansin din naming unti-unting tumataas ang ilog. Dagdag isipin sa amin dahil parang nagpapakahirap kami sa isang bagay na hindi naman namin magagamit. Ano masabi mo, Kel?
Wala ka, Kari. Wala ka kay Kelre. Wala, tanong mo sa kanya ginawa ko doon. Tatanong ko rin sa'yo, Kurt. Ginawit na isa-isa yung bamboo. Lakas na nga sa paningin ko. Kasabay ng malakas na ulan ay hindi ito naging hadlang at sa tulong ni Uncle ay tinuruan niya na kami kung paano namin mapagdidikit-dikit ang mga bamboo gamit lamang ang mga sanga na magsisilbing tali. Okay, this four. It has to be strong. If this give in and snap the whole thing. The whole thing snap. Yep. At sa kabilang banda naman, kahit sa lakas ng ulan, ay nagawa pa rin nila M na makagawa ng apoy. Hi, Pan. How you feeling? Okay, we have fire. You're not gonna know this until you edit. But I've already singed my eyelashes, singed my eyebrow. I burnt one Create Beyond Dreams shirt. I burnt 2 socks. I burnt a pair of shorts. And What? Sobrang hanga ko na kahit umuulan ay nakapagpaapoy sila. Pero yun pala ay nagsunog na si M ng merch. So ibig sabihin ba nun, umaapoy sa bangis yung merch natin? Na nakasale ngayon from 700 to 550 na lang. Wow! Duri, nangyari dyan. Ano ako rin? Ano yun? Sakit. Ano yan? Ano ako dun? Ano ka? Hirap dito. Acting? Testing natin, tol. Wala man kaming kaalam-alam sa pagtali gamit ang mga sanga na to, ay tinulungan na namin si Uncle sa pagdikit-dikit ng mga balsa at matapos ang ilang oras, sa kabila ng malakas na ulan, ay nagawa namin tapusin to. Uncle, how are you? Pagod. Ganda! Palakpakan mo na rito, pareho. Natapos na namin ang balsa at ang mga girls naman ay nakagawa na ng apoy. At ngayon, Guys, eto plano. Tulungan niyo muna ako na kumuha ng as much as possible bamboo para dito. para makapagstay dito, ang kailangan naman namin gawin ngayon ay ang aming magiging shelter, kagaya ng sa mga tribo. Pero ramdam ko na napagod na ang team. we are in a jungle right now with a heavy rain, and we are so tired. Yeah, so suffering. Guys, so as of the moment, sobrang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan, and yung gantong lakas ng ulan is mas mahirap na talaga magstay dito kasi kahit magtayo pa kami ng bahay, mababasa lang din kami. Bago tayo mag-decide na magkaroon ng misyong mag-survive sa jungle na to, ay nabigo tayo sa ating unang misyon. At yan ang naging rason kung bakit nabuo ang kasalukuyang misyong ginagawa natin. At para maipanalo ang goal na to, ay dapat opisyal tayong umabot ng umaga dito. At sa kasalukuyan, ang sitwasyon sa gubat ay palakas ng palakas ang ulan. Kaya ang lupa ay mas nagiging maputik at lumalamig ang hangin. Mga bagay na pwedeng maging rason para mag-quit na lang. At nasa puntong hindi ko na rin talaga nakikita kung paano matutulog ang buong team sa gantong sitwasyon. Kaya off-cam ay sinabi ko sa team na tara, umuwi na tayo. And it means ako mismo ay sumusuko na sa misyon. Pero may nakalimutan akong bago. Meron na nga pala akong partner ngayon. And wala sa dugo ni M ang sumuko ng basta-basta na nauwi sa pagtatalong hindi namin inaasahan. You don't give up. You don't give up. You are now finally alone in the storm. You will not give up. So basically ganito yung nangyayari. Dahil merong bigat sa amin na nabigo na kami sa unang misyon, ayaw na ni M na sa pangalawang beses ay mabigo kami sa challenge na to. I'm not leaving. I'm not leaving. Just because it's difficult for you doesn't mean I'm going to give up. On my end, naiintindihan ko at nagme-make sense si M. Ayaw niyang sumuko and alam niya na sa mga napanood niya sa mga videos ko ay hindi ako umaalis kahit bagyuhan pa. Pero on the other side, the difference is
hindi na lang ako mag-isa. And kahit alam ko na kaya ni M, hindi ko kayang hayaang matulog sa putikan yung partner ko at yung team. And dito kami hindi magkaintindihan. I am staying. Give up. I'm not going to give up on you, but I can guarantee you that I won't give up on your audience. It is giving up. It's giving up. I'm not giving up. I can actually see where M is coming from. And para sa kanya, hindi lang to basta video eh. And because language plays a huge part sa communication namin is hindi kami magkaintindihan. Hanggang umabot na sa puntong I'm staying. End of story. You can change what you're doing, but I'm not moving. Stop. Just no. I'm not leaving. I'm not leaving. I've said no. I've said no. Abay! Enough, my love! We are going home. Okay? Watching back this clip, masasabi ko talaga na my life is a movie. Alam niyo yung parang mga nasa K-drama, yung mga teleserye. Ganun yung nangyari eh. I am not proud and hindi ko sinasabing tama to raise your voice at your partner. And I'm actually thinking of should I share this personal moment? But then I realized you've come so far on following us through this journey. And kung simula unang episode up until this episode ay nandito ka, you deserve to see what is the truth and the hardships ng totoong nangyayari. And the weight of the situation is beyond that night because in quitting that mission, it means wala kaming napanalo sa journey namin na to. But as a leader of the group, kahit mahirap, I know that sometimes you need to make the hard decisions in order to serve what's best for everybody. It's not. I don't want you to give up because of me. Guys, so what's happening right now? I think you hear some, but Emily is just a beautiful piece of human nature. Just wants to stay. And there's no problem with that because this is the partner that I need in my life. Okay? A partner who wants to stay when it needs to stay. But this jungle needs respect and I don't know much about him. Everyone, I just want to thank you guys. I don't want to really leave. That's the promise with this vlog. But thing is, this shows how the tribe, how hard their life is. Because on them, there's no quitting, there's no going back. Okay guys, so today is the next day and merong isang malaking problema na kinakaharap kami ngayon. Nakita nyo naman yung nilakad natin nung nakaraan. So basically, dahil umulan ng umulan kagabi hanggang ngayong umaga, ngayon lang nag-stop yung ulan, yung 7.5 hours, maaring madagdagan pa yun kung pipilitin namin umuwi. Yep, basically, today is the day na gusto na sana naming makauwi. Pero dahil sa walang humpay na pag-ulan, kagabi at nitong umaga, malamang sa malamang ay mas maputik at malambot ang kalsada na nadaanan namin papunta dito. At kung inabot kami ng halos 8 oras papunta, ayaw na naming sumugal dahil baka hindi lang 8 oras ang abutin kapag pinilit naming maglakad ngayong araw. So basically, trap kami dito sa lugar na to. Hindi namin alam kung paano uuwi. Ngayon may mga options. Sabi ni Uncle, tatanong niya daw kung sino yung may bangka pa uwi. With Uncle's help, magtatanong siya sa community dito kung sino ang may bangka na pwedeng magsakay sa amin pabalik. Ito ang ating huling option. Pero kung makakahanap kami ng bangka, ang ruta nito ay dadaan sa isang ilog na hindi namin alam kung ano ang maaaring matagpuan namin doon. At natatandaan nyo ba yung ginawa nating balsa? Binisita namin to ni Uncle kaninang umaga. Pagdating namin dito ay talagang sobrang putik. Pero maayos pa naman ang ating balsa. Pero mukhang may balita si Uncle tungkol sa ilog. It's too high. Yeah. Okay, what happened now?
the volume of the water in the river has gone up almost twice the volume yesterday. For what I see among us, for safety reason, it's not recommended. Sa bilis ng pag-agos ng ilog, hindi daw recommended na tumuloy, sabi ni Uncle. At kung ganun man, ay sobrang nakakapanghinayang talaga yung nagawa nating balsa kung hindi natin ito magagamit. I won't say yesterday. Honestly. Nasasayangan ako is gumawa tayo ng raft pero hindi pa natin nagagamit. So hopefully today, we hope and pray, araw ngayon magagamit natin yung raft and tomorrow merong maghahatid sa atin bangka pa uwi. Well, narinig agad ata tayo ni Lord. Okay guys, because medyo umaaraw na, subukan natin pumunta dun sa raft. Titignan natin. Actually medyo delikado ito. Pero Pagdating namin dito ay medyo malakas pa rin ang agos pero umaaraw na. Pero kahit malakas to ay hindi na kasing lakas ng pag-agos kanina. Kaya naisip ko na paano kung itry man lang namin na mailapag lang muna ang balsa sa ilog. At pag inanod agad to ng ilog, ede bye-bye. Pero pag hindi, it's time na magamit natin ang ating pinaghirapan. 1, 2, 3. Uy! 1, 2, 3, push! Naiiwan. Pumapantay, boss. Ay, nako, sumabit. Okay guys, eto na, the moment of truth. Pag ito bumagsak doon at nakalas, wala na. Pero let's see. Dali mo, Bert! Tulak mo na pa mo na, re. Hindi pa. Ang dali mo. Uy! Uy, medyo totoo. Diretso sa ka na. Nice one! Tagin mo, eh. Guys! At ngayon, isa-isa nang itatry ng team na makasakay. Itong kalahati nito, lupa pa yan, Re. Ayan, oh. Ayan. Unang nag-try ay si Robert, pero Hindi, Re, sige, Re. Pagka tumumpa ka naman, makakakapit ka eh. pangalawang nag-try ay si Kurt. Yung isa dito, hilain onte, Re. Para mas lumapit pa. At nagawa niyang makasakay. Pag umantar to bigla ka tayo, dalawa na nandito. Baka may crocodile dyan, tol. At sumunod na din si Ezekiel at si Robert. Wala, Re. Pero Are you riding, Uncle? You got a choice, no? at this point iniisip ko na siguro nakikita ni Uncle na malakas pa rin ang agos at natatakot siya. O sa kabilang banda naman ay baka sinusubok niya lang kami. Before you reach the obstacle, get ready to escape to the side. Whatever you can grab, you hold on to it because the water current is strong. Nice. The bamboo will go under. Mukhang hindi nagbibiro si Uncle at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero Okay, I'm coming down. Get me the stick ready. kaka-explain lang ni Uncle na di siya sasama. Tapos bigla niyang sinabing, I'm coming down. Sa moment na to, nagtataka ako. Baka napilitan lang si Uncle dahil sa kakulitan ng mga batang taga-Pinas na ito. O kinakabahan siya na baka may mangyari sa amin kaya sasama na lang siya. Sumagi tuloy sa isip ko na wag na lang kaya. Kaso nga lang, nandito na kami. This is no practice, this is actual, right? Okay, yes. Dalawa lang naman ang pwedeng mangyari. It's either magamit namin to ng maayos o tumaob kami. At pare-parehas kaming walang experience sa mga gantong bagay. Dala nga rin pala natin ang camera at drone sa bag na to. Kaya sana hindi kami tumaob. Ano re? Ready na kayo? Pre, basta hawak ka. At eto na. Wala nang atrasan to.
Unti-unti namin inaagos kusa ng tubig. Ay, nako. Ayun na yung mga tol. Wala rin nagawa si Apple. Sumama din siya. Kita mo naman talaga sa mukha ni Ezekiel na talagang kinakabahan siya. At sa moment na to, dasal na lang talaga na sana ay agusin kami ng maayos. Puno na ang kaba ang lahat, pero ngayon ay nagamit naman natin ng maayos ang raft. At yun, ang akala ko, dahil meron pa pala kaming kailangang harapin. Okay, this part is deep, okay? We're gonna get stuck here. It depends how it's flow. One side will go down, and one side may go up or like the way. So get ready. Anything escape to go there, okay? So, nung in-explain sa amin yan ni Uncle is parang normal lang eh. It's either daw tumaob o tumagilid o ewan ko ba. And hindi namin alam kung paano kami magre-response. Gagi, di yata. Hindi, pag kami stay lang, Andre, wala akong nagagalaw. Ay! Sakit! Sakit ng likod ko sa editing, guys. Pero wala namang nangyari sa amin eh. Okay lang kami po. Parang nakapag-park pa nga kami ng maayos. Ay, thank you Lord! Dala-dala ang kaba ng pag-try na gamitin to kahit hindi kami sanay at malakas ang agos. Pero sa desisyon na pangunahan ng tapang ay nandito kami at walang nangyaring masama. Pero ang tanong, paano tayo makakabalik? Hanggang dito na lang tayo kasi hindi na makakalusot yung raft natin. Gustuin mo natin makalayo pa pero wala nang choice. Kaya ngayon, kailangan na natin makapanik. Ready na ba kayo? Yup! Parang namumutla ka, tol. Isa-isa na ngang sumubok ang team na makabalik sa gubat. At si Kurt ay nagdesisyon na lumangoy. Kapit agad Kurt ah. Pero mukhang nahirapan siya sa desisyon na to. Kurt, huwag ka lulusot dyan, Kurt. Kurt. Yan. Hindi natantya ni Kurt kung gaano kabilis ang agos at nahirapan siyang pumanik sa mga sanga. Ito ang pinakakinakatakot ko, ang tsansa na mayroong mangyaring masama sa team. Pero maya-maya din ay nagawa naman ang paraan. Nakapanik na kaming lahat sa mga sanga. You know. Okay. Re, huwag kayong mga iwan, Re. May camera dito. Layo ka pa. Sa kadahilan ng wala namang pumupunta dito ay walang maayos na daan. At kailangan namin daanan ng mga tusok-tusok na halaman. At nakakatakot dahil naiisip namin na paano kung may ahas dito. Okay. Hindi ko napansin. Tapakan mo na yan, Kel. Guys, pag nalaglag kami dyan, balik na kami! Buti na lang, tol. Isa pa ang biskwit. Ay, dyan tayo. Apo. Gusto talaga nila sabay-sabay, oh. Kukulit, oh. Pa? Uy, Re! Nakita ko na yung liwanag! Yeah! High five, Uncle! Pira muna para sa vlog, oh. Yung magandang kapira, yung parang panalo talaga, Re. Parang pagod na pagod. Titingin dito, Re. Titingin. We will cherish every single moment that we had here in Bonn.
Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, tama yung naisip mo. Pauwi na tayo. Because yesterday, Uncle found the guy na makakapaghatid sa atin. Pero, can we just stop for a moment? And let's comment down below, Uncle Lian, isa kang alamat. Oo, this is a good news because finally, makakabalik na tayo sa Labang House. But the thing is, hindi natin alam kung ano ang nag-aantay sa atin sa river. And kailangan pa nating maglakad ng 1 oras para kitain yung natagpuan ni Uncle na magsasakay sa atin. Pero bago kami umalis dito, ay gusto ko lang din magpasalamat kay Auntie, ang may-ari ng bahay na tinuluyan namin dito. Dito kayo magstay pag napadpad kayo sa Palungan. At ngayon ay maglalakad na tayo. At nang mag-umpisa na kaming maglakad, in the most unexpected moment, merong dumating na 4x4. Hitchhike! Sabay nyo na kami, takit na ng pako. Wala, no, ang tagrap na moto, mating yung paa. Kaya mo na, lipay ka. Sukop, grab lah. Okay. Come on, everyone! Yeah! Take a hitch. Don't waste time anymore. Isa din. That's the right. I'm 100. Yay! Sobrang laking tulong sa amin ang makatipid ng pagod at ng 1 oras na lakad. Okay, hurry up. Reverse rolling here. Thank you! Okay, you see that Bigfoot there? Go towards him. Somebody's waiting there. Uncle! That is Malik See you! and Barrio. See you in Barrio! What, Uncle? Dahil limitado lang ang pwedeng sumakay sa bangka, hindi makakasabay sa amin si Uncle. Pero kung nagkataon at hindi dumating ang sasakyan, ready na si Uncle na maglakad mag-isa. So he's He go by on the truck, is it? yeah, we were lucky. Okay, he was lucky. Very He was lucky, lucky that God. he was. So now you have a boat ride Yes. Yeah, back to Barrio. Barrio. Okay, this way. Thank you. And what's your name? Malik. Malik. Yeah, I remember. Malik from Barrio. The jungle. Wait. Aha, dito kami sasakay. Isang maliit at manipis na bangka sa ilog na parang may mga buhaya. Down here. You be in the back here. Pasok sa loob. Wow! Sorry. Boy, can you push the boat? Boy. Yeah! Lord, guide us! Oh, come on. I actually don't know what I'm feeling. Kinakabahan ba ako? O dapat bang maging grateful dahil makakabalik na kami? But then, deep down in my heart, I felt this sense of accomplishment, of having the capacity to feel and to share this once-in-a-lifetime experience. Oo, it's just the team riding into this boat. Pero dama kong alam mo, nakasama ka din namin sa paglalakbay na to. Sa mga movie, in order to have a rain effect, you probably need the machine. But in our case, we just have God on our side.
Perfect! May tama yung drone natin, Rio. Okay, guys! Thank you, Uncle Malik! You are most welcome. Yeah! Malik Kaling. We're about to go. Everybody had a hard year. Ain't nobody out there like us. Or are we all the same? Okay guys, mag-start na tayo mag-vlog. Maglalakad na ulit tayo. Ayoko na! Ayoko na. Stabbing. Everybody's stabbing. Look at that. How? How? I forgot that. We did it, Uncle. It's so nice. Uncle said that if we succeed, he will give us Kelabit names. Oh yes. Oh, yeah. All right, and okay, this is a motivation thing, but it's something that will take back. It is intangible. I mean, you can't see it, but you will appreciate. But you have to earn it. You know. You all did it very well. Adam, Highly skilled. Me first. yep, your Kelabit name, pronounce it in Kelabit is Agan. Agan. Again. Agan. A.G. Okay, he's a warrior, a hero, intelligent, leader, strong and muscular. You know the big trees with the buttress? He smashed that. Second one is Oro. Big name is Tadun. Tadun. Tadun and Agan, they never go separate ways. They're always together. Always together. Tadun. Games. Kurt. Laway. Laway. What's Laway? Laway in Philippines, saliva. Saliva. Highly respected. Okay, his main good character is a man of wisdom. Hey. Kyle, you are Paran. Paran. Paran is a name of a boy growing up. Oh. When he gonna be grown, he's following Agan's footsteps. Hey. Amy, your Kelabit name is Supang. Supang. Every Kelabit girl wants his name. Oh. And she is the companion of Agan. Yun. They go together and Supang go anywhere Agan goes. Hey. This one is a cute name. Called Rinai. Renay. And she is soft-spoken, giggling with their beautiful smile. That's accurate. Okay. Okay. Uncle Filipino name is Sonare Enteng. I remember that. Auntie is Ina. Ina. Enteng. Si Agimat at si Enteng Kabisote. Can I quickly give you something? So this is just a sticker for create young dreams. You can stick on things, right? So Adam and I decided I inherit a ring from my mom, okay, that has an emerald, right? And so very precious. And we were like, okay, Vasily helped us so much. So we want to give you this. It's for you to say thank you for this because you have been very kind and helped us a lot. Come in. I love you. We love you too. I love my girl, my sister. Oh man. You come back again. Yes. Yeah. Definitely. You come, you home, you know. Okay then.
Come again. 100%. Come again. I love you so much. Goodbye, Labang House! Really sad, guys. Thank you, Uncle. Love you! Don't cry. I'm happy. I'm happy. How do you end something that you don't actually want to end? We came here with a mission to find Borneo's last tribe, yet we failed to achieve it. We then pushed forward, setting another goal to not just find them but to experience how they live. Pero nabigo pa rin kami at umabot pa sa puntong it causes us hurt and hardships. And now, as we leave Borneo, I remember one mission left. And that mission is for God and Mom Lucy. And that is to help Labang House and Barrio na mabalik yung dati nitong kulay. To let the whole world know that there's a place that shows how big and powerful God for those who believe in Him. From people who is in hardships and in search of how to live this life, to people believing and prophesying His love all over the nations. And maybe we truly failed our own planned mission. But coming here, I saw who I'm really meant to be. I saw my partner, I saw my team who gave their time and effort to be here. Here in Borneo, we put our phones away, and instead of connecting through the world's illusion of connection, we connected in a way that was true and genuine. We remembered the child in our hearts, and in a world moving so fast where everyone seems to rush through life, sometimes we need to step back and pause. When was the last time you made an effort to breathe and to drop this illusion and to truly see the world around you, your family, your loved ones, and most of all, yourself? Precious and wonderfully created by God. Maybe hindi ka lang nandito para panoorin talaga yung video na to. But you are here to believe that your dreams are allowed. At hindi lang yan nasa puso mo ng aksidente. At merong nilaan na malaking mga bagay si Lord para sa buhay mo. If you truly believe on His will for your life. I am just a boy from Nabota City who have dreamt of having maybe 100,000 subscribers. But now, we are close to hit 2 million subs. And yes, we might say na nabigo kami sa mission namin dito. But I think we succeeded kung ano ba talaga yung tunay na misyon na nilaan sa amin ni Lord sa pagpunta namin dito sa Borneo. At sa susunod naming pagbalik ay gusto naming makasama kayo. Okay guys, kung nakaabot kayo dito, maraming salamat sa inyo sa pagnood ng series na to. Pag nakasal pa natin ito, sabihin nakauwi pa kami. Pero buhay na namin to. May schedule to subscribe! 2 million subscribers!
Ba't nandito ka pa? Ba't nandito ka pa? Palakpakan mo na din. Ba't nandito ka pa? At dahil nandito ka pa, it means isa ka sa pinakamalulupit na tatawagin natin sa mga nakakatapos ng pinakadulong ng video is mga high level rank people. Kayo mga nasa tier S. So 109 na ngayon ko lang natapos yung edit experience. Pero yun nga, ano ba yung sasabihin ko? Ba't ba nanonood ka pa rin? So basically may mga announcement lang ako. Karoon na tayo ngayon ng announcement. Hindi ko actually alam kung paano to mangyayari, pero parang kinakausap ako ni Lord na may gusto siyang ipagawa sa akin. At tatawagin natin tong CBD Mission Going Back to Borneo Trip. Don't know. Pero basically kayo mismo isasama namin papunta doon. Pero ngayon pa lang lilinawin ko na meron kaming isasama sa inyo na free, pero that will be just limited person. And kung gusto mo na makasama doon, comment mo lang sa baba kung bakit isa ka sa mga dapat makasama sa pagbalik namin ng Borneo. So meron siyang fee. Actually, hindi ko alam kung paano ito mangyayari, pero may fee kasi syempre lilipad tayo. May mga kailangan tayong budgetin doon, and naisip ko pwede tayo magkaroon ng mga programs. Programming. Ano pa ba? Pwede tayo mga games. So syempre may mga talk. Yan. And ewan ko. Si Lord na yung bahala kasi siya naman yung nagsabi sa atin. Pero ayun, this will be nice, and I think this should how really CBD family should work. Kung pamilya tayo, hindi tayo makikita-kita. Pamilya ba yun? So, sama kayo. So, para maging systemized to, merong link dyan sa description. Merong Google form dyan. Lagay mo lang information mo, may mga questions doon na sasagutan ka, and yun. Actually, don't know paano ba ito mangyayari, pero si Lord na yung bahala. Kaya sa mga nandito pa din, kukunin ko na rin yung pagkakataon na sabihin na yung CBD po ay nakasale sa TikTok shop, Create Beyond Dreams at CBD. And ayun, so basically this will just be limited slot, like limited, kasi kung pupunta tayo sa Labang House, di naman pwede maraming tao dun. So basically siguro max na yung 20, pero I don't know. Kaya kailangan mo na rin mag-sign up kung nakaabot ka pa dito. And sa mga alam mong nanonood din na alam mong gusto nilang sumama, sabihin mo na rin yung balita na to. And ayun, sa mga nakaabot hanggang dito, comment down below Team S-Rank. Ayun ang tatawag ko sa inyo, mga malulupit. Kaya yun lang guys, maraming salamat. The next video will be something new at di ko pa nagagawa, and this will be called Adam Stories. Kita-kits. Daming alam ni Adam.